Annyeonghaseyo yorobun, ako nga pala si Christian at isang EPS worker dito sa bansang South Korea. Trabahong labas nga pala muna tayo ngayon mga kajologs. Sa loob ng 2 years ko dito sa company namin ay second time ko nang makapagtrabahong labas. Halos 1 oras nga pala ang biyahe namin papunta dun sa destination na pupuntahan namin at ito ang lugar ng Namyangju. Hindi ko lang sure kung part pa rin ba ito ng Seoul. Talaga nga naman na nakaka-excite lumabas, bumiyahe at makita ang tanawin ng South Korea. At ang makakasama nga pala natin for today's video, for today's trabahong labas ay si kajologs na si Pedro from Davao at syempre ang aming kupal na Koreanong kasama na si Terinim. At dito nga sa puntong ito ay nag-stop over muna kami. Sabi ng kasama namin Koreano ay mag-ayos break daw muna. Laging ganito ito aba, alam naman na di kami naninigarilyo pero kukupalin pa rin namin ito. At syempre magre-request na lang tayo ng libreng kape. At ayun, hindi siya makatanggi. No choice siya sinama niya kami at dali-dali na nga kami nagpunta ng convenience store ng kasama kong Koreano para bumili ng sigarilyo at kape. At syempre, maghanap tayo ng medyo pricey ba? Yung Starbucks coffee. Pero ayaw niya talaga kuriputin kasi itong Koreano ito. Yung mura lang daw, kaya ito na ang napili ko. Napili niya pala. Napag-desisyon ko na nga rin pala na dito na lang uminom ng kape habang pinagmamasdan ko ang paligid. Alam nyo ba mga kajologs, kahit na 2 taon na ako dito sa South Korea, ay talaga nga naman na mangha-mangha pa rin ako. At di pa rin ako mapaniwala na dito ako nagtatrabaho sa bansang pangarap ko at ito ang South Korea. Di na nga rin pala kami nagtagal ay nakarating na kami sa aming destination kung saan kami pipick up ng mga product. Yung Koreanong kasama nga pala namin ang bumaba para hanapin yung eksaktong address dahil medyo naiinis na siya at ito, Yossi na naman si Idol. Yossi na naman Makalipas nga lang ang ilang minuto ay nakarating na kami sa aming destination at tumambad sa amin ang abandonadong lugar kung saan may mga tent na may gamit sa loob at mga estatwa na medyo creepy. Nag-ikot-ikot na nga lang kami sa paligid at pinagmasdan ang lugar at talaga nga naman na nakakatakot itong lugar na ito. Pero hindi na rin namin inisip ang takot dahil trabaho naman ang pinunta namin dito. Ang totoong sadya nga pala namin dito ay kuhain ng mga aluminum folding window at mga salamin. Wala nga palang malinaw na eksplanasyon sa amin ng kasama namin Koreano kung bakit namin ito kinukuha dahil nakita ko naman sa barandang pinto ay hindi pangalan ng aming company. Pero dahil tauhan lang tayo at para din na rin tayo magtanong ng magtanong, sinunod na lang namin kung ano ang iutos sa amin. At di na nga kami nag-aksaya ng oras, inumpisa na namin hakutin itong mga salamin. Talaga nga naman na maingat namin itong binubuhat papunta dun sa pickup truck kahit na medyo may kabigatan. Kasi alam namin unting pagkakamali o basag na magkaroon sa salamin ay matik na sa kasama naming Koreano, sasabihan kami ng pabo. Short trivia nga lang pala para kay kajologs na si Pedro. Talagang bilib din ako sa taong ito dahil hindi niya sinukuha ng pagkukorea. Alam nyo ba mga kajologs, 4 na beses nang nag-take ng exam si Pedro. At ito ang mga KLT 18, 19, 20. At sa awa naman ng Diyos at sa kanyang pagsusumikap na makapag-Korea ay KLT 21 ay nakapasa na siya ng EPS topic exam. Talaga nga naman na totoo ang kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya kayo mga kajologs, kung nag-fail kayo sa unang exam, huwag kayong sumuko at panghinaan ng loob. Gayahin nyo rin sana ang ginawa ni Kajologs Pedro na kahit na maraming pagsubok, pagbagsak sa exam ay di niya sinukuha ng pag-apply sa South Korea. Pag sayo talaga ibibigay ni Lord. Basta magtiwala ka lang katulad niya ngayon, sumasahod na ng milyon kada buwan. Hindi nga lang milyong piso, kundi milyong Korean won. At dito nga sa puntong ito mga kajologs, ramdam na din namin kahit paano ang hirap at bigat ng binubuhat namin. At kung mapapansin nyo, ang lupa ay may mga kulay puti, mga snow yan na di pa natutunaw. Winter season kasi nung time na nagtrabahong labas kami. Bukod sa mabigat ay nandyan din ang pahirap na malamig ang panahon. Doble-doble at makapal ang suot namin dyan. Kaya shout out at saludo ako sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa labas pag winter season dito sa South Korea. Buti pa yung kasama naming kupal na Koreano, sarap ng buhay. Nandyan lang sa taas ng truck para ayusin ang mga salamin. Hindi man lang nagkusa na palitan ng isa sa amin para magbuhat at galit pa yan kapag di gaanong nailagay na maayos ang mga salamin. Pero nga dahil Pinoy tayo, kinakaya pa rin natin. Siyempre wala tayong magagawa kundi magtrabaho at sundin lang ang iutos.
Di na nga rin nagtagal ay natapos na rin ang lahat at naitali na nga rin namin to ng maigi. Make sure lang talaga na hindi malalaglag habang nasa biyahe. Maraming salamat kay Lord para sa araw na ito dahil naging maayos at safe naman ang trabahong labas namin. Magtatanghali na nga rin nung kami ay natapos at ito ang exciting. Sure ako na sa restaurant kami kakain ito at makakapamili kami ng pagkain na gusto namin. At dito na rin pala natapos tong video ito. Maraming salamat sa nanood hanggang dulo. Yun lang, maraming salamat at mabuhay.